Tahimik na sumimsim ako ng kape at huminga ng malalim. Nandito kami ngayon sa isang cafe malapit sa hotel. Napagpasya namin na pumunta rito para na rin makapag-usap kami tungkol sa plano namin. Hindi rin naman kasi kami makakapag-isip ng tama kung nandun kami sa hotel. Masyado kasing magulo doon dahil maraming tao. Tumingin ako sa paligid, walang tao. Kami lang ng mga kaibigan ko ang narito. Ang mga tauhan naman dito sa cafe ay abala sa paggawa ng mga orders namin. So, who is that Misty? Misty Serrano? Kylo asked while looking at his phone. Tila hinahanap niya sa social media si Misty at siya mismo ang nag-iimbestiga. May dala pa nga itong maliit na pushpin board at doon niya inilalagay ang mga natuklasan namin sa nangyari. Ewan ko ba rito kay Kylo? Masyado siyang handa sa mga nangyayari. Samantalang ako, nakatulala pa rin hanggang ngayon. Kaibigan namin siya dati. Lumingon at nagkatinginan pa kami ni na Jade at V. Bago muling nagsalita si Jade. Classmate rin namin, kaso lang hindi maganda ang relasyon namin bilang magkakaibigan noon. Napalunok ako. Bumabalik na naman sa isipan ko ang mga nangyari noon. Ang akala ko ay makakalimutan ko na iyon, hindi pa rin pala. Nakita namin sa mga mukha ni na Kylo at Miles ang pagkalito nila, maging ang sekretarya ko. She hates Anya, sa ni V. So it means Mabel Serrano and Mrs. Serrano are the same person? Kylo asked full of curiosity. Sabay-sabay naman kaming tumango. Paano naman natin mapapatunayan na siya nga iyon? Si Chana naman ang nagsalita. She hates Anya to the point that she once tried to hurt her. Well, matagal na yun. Pero kilala namin si Misty. Tahimik lang pero nasa loob ang kulo. Totoo nga, sinabi ni V. Naalala ko noon na tahimik at nahihiya pa sa akin si Misty noon. Kaya naman, hindi ko inaasahan na magagawa niya akong saktan ng araw ng pageant. I don't think it's ready enough for us to conclude that Misty is the one behind this. Aside from that, what else do you think the reason why Misty would do it? Napakagat ako ng labi. Tamang sinabi ni Miles. Kailangan pa namin ng mas malalim na ebidensya. What happened to Misty after I left? Nanlalamig na tanong ko kay V. Naalala ko, simula nang umalis ako, ay wala na akong naging balita kay Misty. Noong nakabalik naman ako ay nakalimutan ko na siya. Kaya hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon. Sa pagkakaalam ko, pagkatapos ng graduation, napunta siya sa mental hospital. Napasinghap at napatakip ako ng aking bibig. Dahil sinabi ni V, is it true? I didn't know it. For what reason? Harvey asked. Hinawakan rin niya ang kamay ko. Naramdaman niya siguro na muli na naman akong natatakot. Siyempre, dadalhin ba siya sa mental hospital kung hindi siya baliw? Walang preno na sabi ni V habang unti-unting kinakain ng cake sa harap niya. Bakit siya nabaliw? Ang sabi nila, dahil daw sa pagkawala ni Zale. Kasi umalis si Zale, di ba? Para mag-aral sa ibang bansa. Now I know. Hindi ko inakala na gano'n ang mangyayari kay Misty. Ang buong akala ko ay managsimula siya ng normal na buhay pagkatapos kong umalis. Yun pala, baliw na baliw pa rin siya kay Zale. At literal na naging baliw. It could be one of the reason why she could be the mastermind of this all. Siguro ang akala niya si Anya ang kasama ni Zale sa ibang bansa. Pwede iyong mangyari dahil magkasunod na umalis ng bansa sina Zale at Anya. Nadali ni Kylo ang point namin. Iyon rin ang iniisip naming lahat kung bakit maaaring magawa niya iyon sa akin ngayon. Malas niya lang.
Hindi pulido ang mga hakbang niya. It's true that she shocked us, but still were able to connect the hints and evidence. B said. Tumango naman ang lahat. Stupid. Hindi man lang inibang apelido. Hindi maiwasan ng iba na bahagyang matawa dahil sinabi ulit ni V. Well, totoo naman. Sa pangalan at apelido pa lang na ginamit niya, maiisip agad namin siya iyon. What about the old guy? Palalampasin na lang natin ang gunggong na yon? Baka nakakalimutan nyo. Sinamantala niya ang kahinaan ni Anya. Ramdam ang gigil at galit ni Harvey. Habang sinasabi niya yon, nakikita ko rin ang pagkunot ng kamao niya. Of course hindi. Aaminin ko na bahagya ako ng konsensya dahil ako pa lang naging dahilan upang makapasok sa hotel ang mga may pakana nito. Pero dahil sa sinabi ni Kylo, lumakas ang loob ko. Once again, I am so blessed to have best friend like this. They're the most supportive and they never failed to lift me up. Nang matapos na kami sa mga pinag-uusapan namin, at nang matapos na rin kami sa mga kinain namin ay tumayo na kami. Tumayo ako at lumingon sa glass store na mayroon ng kape. Ngunit bigla lang ako nakaramdam ng kaba nang may makita kong babae na nakasilip doon. Sa hagip ng mga mata ko ay kahawig yun ni Misty. Si Misty? Aligaga akong saad habang tinuturo ang pintuan. Agad naman silang lumingon doon. Tumakbo akong papuntang pintuan ngunit pinigilan ako ni Harvey. No, you can't go there. Malay natin kung anong pwedeng magawa sa'yo ng babaeng yon. V, bantayan niyo si Anya. Ako nga habol sa babaeng iyon. Galit na galit si Harvey dahilan upang mapadin sa akin ang paghawak niya. Pero ang mas nangingibabaw sa utak ko ay ang nakita ko. Hindi ako maaaring magkamali. Alam kong si Misty yon. Stay here. I call a bodyguard para bantayan kayo. Kylo said and ran. Sumunod naman si Miles. Calm down, Anya. Nag-aalala na saad sa akin ni Jade. Dahil sa gulat at kaba na nararamdaman ko, napaupo muli ako sa aking upuan. Shit, this thing is getting scary. Pakiramdam ko ay hindi na nagtatago si Misty. She really want us to know that it's her who did it. Samantala bigla namang bumalik sa aking alaala ang itsura ni Misty. Matangkad at maganda pa rin ang katawan. Ang buhok niya ngayon ay maikli na. Nakasuot siya ng itim na sando na pinatungan ng itim na jacket. Itim rin ang kanyang pantalon, maging ang kanyang sombrero at sapatos. Pero kung mayroong mang isang bagay na talagang nagbago kay Misty, iyon ay ang kanyang mga mata. Maganda pa rin iyon. Pero hindi na katulad ng dati na puno ng pagmamahalan nila kay Zeo. Ngayon na nakita ko kanina, ramdam ko na puro galit lang ang nasa mga mata niya. She really hates me. Maya-maya pa'y dumating na ang mga guard at pinalibutan nila kami sa tapat ng kape. Ang iba'y pumasok sa loob upang tingnan ang kalagayan namin. Halos lahat naman sila ay may dalang mga baril. May tumawag sa isa sa mga guard kaya naisipan ko silang tanungin. Kuya, nasaan po sila Harvey? Kinakabahan na saad ko. Lumingon naman ang guard at sinabi na pabalik na raw sila. Maginhawang nakahinga naman ako. Hanggang sa nakarating na nga sina Harvey pabalik dito sa cafe. Hingal na hingal silang lahat at pawisan. Samantala hanggang ngayon halata pa rin ang galit ni Harvey. Hurry up, Anya. Aalis na tayo sa lugar na to. Pagmamadali sa akin ni Harvey. Inakbayan niya ako at sininyasan ng mga guard na lalayan at harangan kami. Bakit? Anong nangyayari? Naguguluhan na saad ko. You're no longer safe here. Kailangan na nating umalis at umuwi. Hindi namin nahabol si Misty. She probably waiting for the right time to attack you. So be careful. Si Miles ang sumagot sa akin. Kinakabahan ako dahil doon. Let's go, Anya. Bakit ba hindi ka pa gumagalaw? Nagulat ako nang sumigaw si Harvey.
I see frustration in his face. Tahimik na sumunod na lang ako sa gusto niya. Mauna na kami. Mag-iingat din kayo. Mahinang sabi ko bago pa man ako sumunod kay Harvey. Don't worry, ako nang bahala rito. Saad naman ni Kyla. Kasunod noon ay mabilis na hinawakan ako ni Harvey. Halos makaladkad na ako dahil sa pagmamadali ni Harvey sa paglalakad. Hawak-hawak pa niya ang kamay ko at halos mapilay na iyon dahil sa mahigpit na pagkakahawak niya. Sandali! Sigaw ko dahil nahihirapan ako sa paglalakad. Napatras ako dahil hindi ko inaasahan na sisigawan ako pabalik ni Harvey. Just do what I said, he said. Habang ako naman ay naluluha na. Natatakot ako sa nangyayari. Natatakot rin ako kay Misty. Tapos ngayon, pati siya tatakutin ako. Nagpatuloy na siya sa paglalakad habang ako naman ay naglalakad na rin. Tahimik lang ako habang lihim na pinupunasan ng mga luha na tumutulo sa pisngi ko. Nang makarating kami sa sasakyan ay agad na binuksan niya ang makina. Ngunit bago pa man niya paandarin ang sasakyan, tumingin siya sa akin. Look, I'm sorry. I didn't mean to yell at you. I'm just scared that someone might hurt you. Doon ay nagsimula na naman akong maluha. I'm sorry. Lumapit siya sa akin at hinawakan niya ang pisngi ko. At marahan niya akong hinalikan.